Trust rating ni VP Sara Duterte tumaas at lalo pang tumaas ayon sa SWS survey. Nung nakaraan, plus 22 siya ngayon, plus 28 na po. Mas lalo pong tumaas yung trust rating ni Vice President Sara Duterte. Kamot na naman sa ulo ang mga kalaban nito. Kamot na naman sila sa ulo. Paano ba? Mahal na mahal ng taong bayan ang Vice Presidente. Napakaraming naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Kaya yung mga kalaban talaga ni VP Sara Duterte, talagang hirap na hirap makatulog, kakaisip kung ano ang mga plano para lang mapabagsak ang Vice Presidente. Ngayon, paano yan? Tumaas na naman ang ratings. Hindi na po bababa yan. Pataas na po yung ratings ni VP Sara Duterte. Pero yung kay Leni, binalita dyan, nasabi daw ni dating Baligat ba yun sa Ifugao, na dating congressman ba yun, ano ba yung katungkulan no, na si Leni pa rin daw ang malakas, pero pagdating sa reaksyon, pinagtatawanan lang ng taong bayan. Kahit anong paangat nila sa mga manok nila, hindi ubra kay Vice President Sara Duterte. Kahit ano pang ipopost nila sa social media, pang pabango sa taong bayan na kuno malakas, ito susuporta sa kanya, sa mga kalaban ni VP Sara Duterte, hindi po talaga nila matitinag ang Vice Presidente. Kahit anong pang gagawin nila sa social media. Nung isang araw, kailan ba yun? Kahapon ba yun? Nung isang araw, si Nadine ba yun? Pumunta kay Laila de Lima? Wala rin yan. Pinagtawanan pa rin ng taong bayan. Kahit sino pa yung lalapitan nilang mga artista. Sigurado naman talaga na maraming artista talaga dyan na kakampi doon sa mga kalaban ni VP Sara Duterte, kagaya nung nakaraan. Marami dyan. Yung mga taga-ABCBN na artista. Sigurado yan. Doon yan sa kalaban ni VP Sara Duterte. Mag-endorso yan sila. Susuporta yan sila. Siyempre, taga-ABCBN yan. Pero kahit magsama-sama pa silang lahat, kahit mag-ikot-ikot pa sila, tumaling-tamling pa sila, hindi nila matitibag ang agila ng Mindanao. Hindi talaga. Hindi nila kaya ang Vice Presidente. Kahit ano pang gawin nilang paninira, kahit ano gawin pa nilang plano, kahit ano pa yung pagpabango nila dyan sa social media na di kuno malakas yung mga kalaban ni VP Sara Duterte at si VP Sara Duterte ay mahina, mali sila doon. Mali sila. Hindi po mahina si VP Sara Duterte, ang mahina sila. Tingnan nyo ang trust rating, walang pagbaba, pataas ng pataas. Kaya si Claire Castro dito, ewan ko na lang, kamot na naman sa ulo. Mga kalaban ni VP Sara Duterte, sila ni de Lima, sila ni Risa Hontiveros, kamot na naman sa ulo. Lalo-lalo na Trillanes, kamot sa ulo na naman yun. Baka hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila, mapabagsak lang Vice Presidente. Paano nila mapabagsak ang Vice Presidente? Mahal nga ng taong bayan. Pinagkatiwalaan ng taong bayan, kaya nga mataas ang ratings malakas o malaki ang tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Dahil talagang naniniwala ang taong bayan na si VP Sara Duterte, kapag nagiging Pangulo, maging maayos po ang bansa natin. Maging maayos. Kaya ganun na lang kalakas si VP Sara Duterte sa taong bayan. Trust rating. Napakataas. Plus 28 na po ngayon. Nung nakaraan, plus 22 lang yan. O di lalong tumaas. Inggit na naman ng mga kalaban. Baka magtataka talaga sila. Ano yung ni VP Sara Duterte? Bakit ganun kamahal ng taong bayan? Siyempre, magtatanong ba sila kung bakit mahal ng taong bayan ang mga Duterte? Dahil yan sa kanilang mga ginagawa. Tapat sa kanilang katungkulan. Hindi kurap. Talagang nagsiservisyo ng totoo. Nakikita po ng taong bayan yan. Lalong-lalo na nung si Pangulong Rodrigo Duterte pa ang presidente. Napakaganda po. Maraming natutuwa. Kaya ngayon, pag-asa na naman ang Vice Presidente. Marami po talaga naniniwala kay Vice President Sara Duterte dahil
ang rating sa pataas ng pataas. Pero mga kalaban, busy ngayon sila busy talaga sila ngayon. Busy sila sa ganang ginagawa, lalong-lalo si Risa Hontiveros, ikot-ikot na yan. Busy na yun ng mga kakampi niya, ka-meeting-meeting ng mga kakampi. Pero kahit anong gawin nila, hindi talaga nila kaya ang Vice Presidente. Kaya ang tanging paraan na lang nila yung impeachment, dahil alam na alam po nila na hindi talaga nila matatalo ang Vice Presidente pagdating sa eleksyon. Kaya nga inamin na nga ni Drilon, natanggapin na lang nila na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato sa pagdating ng 2028 presidential election. Tanggapin na lang daw nila. 'Di ba? Lalo-lalo na si Trillanes, 'di ba? Ayan. Grabe din yan bumanat kay VP Sara Duterte, pero effect sa mga tao dahil ang mga tao hindi na po naniniwala talaga sa kanya. Yung mga paninira nila kay Vice President Sara Duterte, hindi po talaga pinapaniwalaan ng taong bayan. At ang taong bayan pa ang nagagalit. Lagi na lang nila sinisiraan ang Vice Presidente nga nagtatrabaho ng maayos sa bayan. Di ba? Nagsiservisyo ng tapat. Walang kinurap. Si Pangulong Rodrigo Duterte, tingnan nyo yung bahay. Nung hindi pa naging presidente, yan ang bahay niya. Nung naging presidente at pagkatapos ng termino niya, yung bahay niya, ganon pa rin, ni mismong gate, hindi nga napalitan, di ba? Ganon katino kasi ang mga Duterte mamuno sa bansa, tapat sa serbisyo, hindi magnanakaw, hindi korap. Kaya ganon sila kamahal ng taong bayan, di ba? Mahal na mahal sa taong bayan. Pangulong Rodrigo Duterte, may makita ka bang sasakyan na napakaganda yan? Wala. Pipick up lang, motor-motor. Wala kang makita. May mga bahay ba yan sa iba't ibang bansa? Wala. Ganon katapat nga ang Pangulong Duterte noon. Kaya ang taong bayan namimiss po siya at awang-awa sa kanya sa nangyari sa kanya. Dahil sa pagmamahal niya sa bayan, ang ginawa ng iba sa kanya, ayon, ipinakulong sa dahig sa ICC. Mga walang awa, di ba? Yung taong nagsiservisyo ng totoo sa bayan o tapat sa bayan, tapat sa taong bayan, ayon, pinaparusahan nila. Dahil yan sa kanilang mga pansariling interes. Takot kasi sila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil si Pangulong Rodrigo Duterte talaga, binubunyag talaga niya kung anong mali na mga ginagawa nila. Ibubunyag talaga, walang takot. Ngayon, si VP Sara Duterte na naman ang inaasahan ng taong bayan. Si Vice President Sara Duterte naman, ang kanilang binabanatan, walang tigil kapaninira kay Vice President Sara Duterte para lang masiraan sa taong bayan. Pero ang taong bayan hindi na po talaga naniniwala. Magtrabaho kasi sila ng matino, magtrabaho sila ng tapat para mahalin din sila ng taong bayan. Pero kaso ang inuuna nila, pinupuno ang kanilang mga bulsa at yung mga pansariling interes nila ang kanilang inuuna. Paano ka mamahalin ng taong bayan yan kung ganyan ang kaugalian mo, uugali mo kapag nakaupo ka na sa pwesto o nakaupo ka sa posisyon sa gobyerno? Imbis na magtrabaho ka para sa taong bayan at ikakaunlad sa ating bansa, yung sarili mo ang pinapaunlad mo, pinupuno ng bulsa, pinupuno. Grabe, walang pakialam sa taong bayan kung anong mangyayari, lalong-lalo na sa flood control, di ba? Ngayon, andyan na ay asahan, si VP Sara Duterte, hindi nila tinitigilan. Pero sa tingin ko talaga kahit anong itapat nila, kahit magsama-sama sila, kahit magbuhol-buhol pa sila, kahit magtamling-tamling pa sila, o kahit umiyak pa sila, hindi nila matatalo ang Vice Presidente pagdating sa 2028. Hindi talaga nila matatalo yan. Sasakit na lang ang ulo nila dyan, kaiisip o kagagawa ng plano para lang mapabagsak ang Vice Presidente. Walang mangyayari ni impeachment, walang mangyayari yan. Walang mangyayari talaga sa impeachment na yan. At pag natapos na itong taon na to, diyan na po maraming kakabog ang dibdib yung mga naninira kay Vice President Sara Duterte. Kakabog-kabog na po. Dahil yung impeachment na yan, ngayon lang yan, sa next year,
wala nang magpa-file ng impeachment dahil lahat yan matatakot na po. Ngayon lang yan, kaya ngayon sila pupukus ng todo. Talagang todo na to ngayong ginagawa nila dahil huling barahan na lang po nila para masira nila ang Vice Presidente. Pero ang lahat ng iyan ay kayang-kayang lampasan ng ating mahal na Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Kaya ang laki ng tiwala ko kay Vice President Sara Duterte. Hangang-hanga ako sa kanya. Napakabuting tao. Kahit gaano ka dami ng problema na paninira sa kanya, ano-ano mga binibintang sa kanya, tuloy-tuloy ang trabaho, nagdadasal, pumupunta kung saan-saang lugar para lang makapagserbisyo sa taong bayan. Pero mga kalaban, wala nang ginawa, kundi maninira at maninira sa kanya. Lalo-lalo yung reputasyon niya, sinisiraan ng gusto. Pero mo hindi ka magnanakaw, sabihin nilang korap ka, lustay ka, di ba? Waldas ka ng pira. Paano maging waldas yan? Kita mo, nagtatrabaho ng matino, nagtatrabaho ng maayos dahil mahal na mahal ni VP Sara Duterte ang taong bayan at ang bansa natin o ang bayan natin. Kaya nagsiservisyo siya ng totoo. Kaya pag nagiging pangulo yan si VP Sara Duterte, maayos ang maging bansa natin. Yun lang po mga kababayan. Trust rating ni VP Sara Duterte. Patuloy ang pagtaas. Patuloy ang dumami o patuloy na dumadami ang nagmamahal at naniniwala sa kanya. Yan lang po.